Ang Bible character of the day natin ay si Balaam. Simulan natin ang kwento sa paglalakbay ng mga Israelita. Papunta sila sa lupang pangako at sa kanilang paglalakbay, natalo nila ang kanilang mga bansa. Nang malaman ito ni Haring Balak, anak ni Haring Zippor ng Moab, natakot sila. Naisip niya kasi baka sakupin ng Israel ang kanilang lupain. Alam ni Balak na hindi niya kayang talunin ang Israel gamit ang lakas ng militar nila dahil nakita niya na mas malakas ang Diyos na kaanib nila. Kaya nag-isip siya ng paraan para pahinaan ang Israel o pahinain ang Israel. Narinig ni Balak ang tungkol kay Balaam. Si Balaam po ay isang kilalang manghuhula at paganong propeta. Pinaniwalaan noon na may malaking epekto ang kanyang pagpapala o sumpa. Nagpadala ng kanyang mga tauhan si Balak kay Balaam, dala ang bayad kapalit ng pagsumpa niya sa bayan ng Israel. Nang gabing yun, kumonsulta si Balaam sa Diyos tungkol dito. Pero sabi ng Panginoon, huwag sasama si Balaam dito at huwag susumpain ang Israel dahil sila'y pinagpala. Kaya tinanggihan ni Balaam ang mga sugo ni Balak. Sa kabila nito, hindi sumuko si Balak. Muling nagpadala ng mga tao kay Balaam. Sa pagkakataong ito, mga matataas na prinsipe ang kumausap kay Balaam. Nag-alok sila ng mas malaking suhol. Muling nagtanong si Balaam sa Diyos. Pumayag ang Diyos na sumama si Balaam, pero ang mahigpit niyang bilin ay sundin lamang ang kanyang ipag-uutos. Alam ng Diyos ang panloob na kasakiman ni Balaam. Kaya habang nakasakay siya sa asno o donkey, hinarang siya ng anghel ng Panginoon. Hindi nakita ni Balaam ang anghel, pero nakita ito ng asno. Umiwas ang asno pero pinabalik ito ni Balaam sa daan. Binuksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam para makita ang anghel. Sinabi ng anghel kay Balaam na tanging salita lang ng Diyos ang kanyang ibibigay kay Balak. Umasa si Haring Balak na susumpain na ni Balaam ang Israel nang sila'y magkita na. Pero sa bawat pagkakataong ibubuka ni Balaam ang kanyang bibig, nauuwi ito sa matinding pagpapala pa sa Israel. 3 beses itong nangyari. Abay, galit na galit si Haring Balak at pinaalis si Balaam. Mga kapatid, bago natin i-discuss, himayin yung kwento ni Balaam, ito muna ang ating question of the day, Bible character question of the day. Paano nababago ng kasakiman sa pera ang isang tao? Sige nga po, sali po kayo sa ating discussion. Paano nababago ng kasakiman sa pera ang tao? O hihintayin po namin yan at mamaya'y babasahin ko isa-isa at pipili po tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Pastor Dave, kakaiba talaga ang Diyos, Talagang bawat na-imagine nyo na ba mga kapatid, bawat buka ng bibig ni Balaam, iba yung lumalabas sa kanyang pananalita. Pero ito, Pastor Dave, pakipaliwanag muna nga po yung role ng mga kagaya ni Balaam noon. Bakit may kakayahan silang magsumpa? Nakamute po kayo, Pastor Dave. Siguro tingnan muna natin yung bahagi ng kwento na yan. Basahin ko muna yung mga bilang chapter 22 verse 6. Sabi rito, sabi ni Haring Balak, pumarito ka ngayon, sabi niya kay Balaam, sinasamo ko sa iyo at sumpain mo ang bayang ito para sa akin, sapagkat sila ay totoong makapangyarihan para sa akin. Baka sakaling ako'y manalo at aming matalo sila at mapalayas ko sila sa lupain, sapagkat alam ko na ang iyong pinagpala ay nagiging pinagpala at ang iyong sinumpa ay isusumpa. Alam mo kasi sa rehiyon ng Petor kung saan nagmula si Balaam,
Yun po ay sentro noong unang panahon para sa sining ng pagbabasa ng mga tanda o mga omens, astrolohiya at pangkukulam. Si Balaam ay hindi isang ordinaryong mangkukulam sa tabi-tabi ng panahon na yon. Siya isang ano, mataas ang pinag-aralan at elite na spiritual na consultant ng panahon na yon. Hindi tulad ng mga karaniwang paganong manghuhula na umaasa lamang sa mga idolo o mapandindang na mga espiritu, si Balaam ay totoong may koneksyon kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Dahil kumokonekte siya sa pinakamataas at soberanang kapangyarihan ng sangsinukob at hindi lamang sa mahihinang lokal na mga Diyos na pinapaniwalaan nila, ang mga salitang binibitawan niya ay may totoong supernatural na otoridad. Kapag nagsalita siya ng isang utos na pinantulutan ng Diyos, nagkakaroon ito ng katuparan sa pisikal na mundo. Yun ang dahilan. Pakilarawan lamang po natin gaano kamakapangyarihan ang sumpa noon. Naisip kasi ni Haring Balak na di kaya ng military force nila yung Israel, kaya abay gusto niyang idaan sa sumpa. Yes. Well, noong unang panahon na yun kasi, sa gitnang silangan, ang mga bansa ay naniniwala na ang tagumpay nila sa digmaan ay nababatay sa kapangyarihan ng Diyos na kaanib nila. Nakita ni Haring Balak na dahil laging nagwawagi ang mga Israelita sa lahat ng bansa na naging kalaban nila, alam niya na mas malakas ang Diyos na kaanib nila. At alam niya na ang tanging paraan para mapanghina niya at matalo niya ang mga Israelita ay kung ang pinakamataas ng Diyos, ang Diyos mismo ng Israel, ay sumumpa mismo sa kanila. Mhm. At naniniwala siya na si Balaam ay may koneksyon sa Diyos ng mga Israelita, kaya't hinimok niya ito bilang paganang propeta na sumpain niya ang Israel. Mhm. Kasakiman ang laman ng puso ni Balaam Pastor Dave, 'di ba? At alam ito ng Diyos. Kahit alam ng Diyos yung buka ng bibig natin, kahit kung nagpapanggap lang tayo, pero nakikita niya kung ano yung laman ng puso natin. Kaya hindi natuloy yung pagbibigay ng sumpa sa Israel, 'di ba? Pero pwede nyo po bang ikwento sa amin yung sumunod na nangyari, Pastor Dave? Dahil itong si Balaam pala, di ba muling lumapit kay Balak at nagbigay pa ng payo kung paano susumpain ng Israel? Ayun. Totoo yan, no? Kasi yung suhol sa kanya ay para sumpain niya ang Israel, no? Oo. Pero dahil sumusunod siya sa Diyos ng Israel, hindi niya ginawa, no? Pinagpala niya, yun kasi yung utos ng Diyos ng Israel sa kanya. Pero later on, nagdalawang isip siya kasi meron ngang may kasakiman sa pera. Mhm. Mhm. So ang ginawa niya, nag-isip siya ng paraan na kahit hindi siya involved, ay susumpain ng Diyos ang sarili niyang bayan. Mhm. Mhm. Sabi niya, ikayatin mo yung mga Israelitang yan sa magitan ng mga kababaihin yung Moabita sa sexual immorality at pagsamba sa inyong mga Diyos-Diyosan. Kasi pag ginawa nila yan, magagalit ang Diyos nila sa kanila at sila isusumpain. So yun nga nangyayari, mababasa natin ito sa Biblia, no, sa Pahayag chapter 2 verse 14 or Revelation 2:14. Ito mismo sa bibig ng Panginoong Hesus ito nanggaling. Sabi niya, si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano odyukan ang mga Israelita na magkasala Mhm. sa magitan ng pagkain ng mga inhandog sa mga Diyos-Diyosan nila na mga Moabita at sa pamagitan ng paggawa ng sexual na immoralidad. Kasi Mhm. kasama sa ritual nitong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila ay yung tinatawag na religious intercourse o sex. Mhm. So nakakaroon ng sex habang nagsasamba sila sa Diyos-Diyosan nila. At ito rin makikita natin sa mga bilang or Numbers 31 verse 16. Sabi rito, ang Diyos nagsasalita sa magitan ni Moises, sila, mga babaeng Moabita at Midianita, ang mga sumunod sa payo ni Balaam sa pagkikayat sa mga Israelita, ni itakwil ang Panginoon doon sa Peor. Kaya dumating ang salot sa mamamayan ng Panginoon that may sa Israel. Actually, kung basahin natin sa Book of Numbers, Mhm. 24,000 ang namatay sa salot. Yung sa mga sakbo ng Oo. Israel, 24,000 na namatay sa salot na pinadala ng Diyos Mhm. bilang parusa sa kanilang pagsamba sa ibang mga Mhm. Diyos. At tuso talaga, no? Tuso at ganid talaga itong sa suhol itong si Balaam. So, hindi yan nalalayo, Pastor Dave. Yes. It's sad to say na hindi ito nalalayo sa ibang tao ngayon. Bakit nga ba marami ang mabilis na matukso sa pera?
Well, very simply, because maraming mas iniibig ang pera at kanilang sarili higit pa sa Diyos at sa kapwa nila tao. Kung saan ang puso mo, sabi ng Panginoong Hesus, nandoon yung iyong kayamanan. Napatawad ba siya ng Panginoon? Hindi, kasi wala mang record na nagsisi siya. Actually, sa record po ng Biblia, sa mga Bilang, chapter 31, verse 8, makita natin ang gumanti ang mga Israelites sa mga Midianita. Kasama doon sa pagpatay sa mga Midianita ang pagpatay nila kay Balaam. Dito po sa verse 8 ng Numbers 31, mababasa natin, pinatay din ng mga Israelita si Balaam na anak ni Beor sa mga gitan ng espada. Sa kasalukuyang setup, sa kasalukuyang panahon, Pastor Dave, ito, may hope pa ba para sa mga makasalanan at masyadong natutukso sa makamundong bagay? Well, of course, dahil sa Jesus ay pinadala ng Diyos para mamatay para sa ating mga kasalanan, of course, papatawarin ng Diyos ang sinumang magsisisi sa kanilang kasalanan at nambalik sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Kristo na tinakda ng Diyos bilang ating tagapagligtas. Ito yung mababasa natin sa Isaiah 55 verse 7. Talikuran ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon ating Diyos dahil kaaawaan at papatawarin niya sila. Amen. Oo. Dahil si Lord, alam nyo, if we sincerely ask for forgiveness, hindi pa nga tayo humingi ng forgiveness eh. Alam niya sa puso natin. Di ba may mga pagkakataon kasi, Pastor Dave, na parang, paano ba ako hihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Nahihiya na ako, hindi natin masabi-sabi. Pero gusto mo na magbago. Pero nandoon yung hiya sa sobrang pagmamahal at kabutihan sa atin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nakikita, katulad nga ng kaninang pinag-usapan natin, di ba Pastor Dave? Kahit di mo pa sinasabi, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Yes. Kaya hindi pa natin hinihingi, pinatawad niya na tayo. Pero kung ang laman ng puso natin, nananatiling sakim, sino pa may kasalanan nun? Tayo pa rin, hindi po ba? Pero sa pagkakataon, huwag nating gawing excuse na it's too late para magsisi. Up to the last breath. Pag makikita ng Diyos yung sensiridad ng paghingi ng tawad, patatawarin niya tayo. Actually, sinabi nga sa John chapter 3 verse 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ang mundo. Amen. At mapabasa po natin sa Romans 8 verse 5, sa ganitong paraan pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya na nung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, ang binigay niya ang buhay ng anak niyang si Jesus para sa atin. Sa gitna ng ating rebellion, pagkamakasalanan, ay namatay si Jesus para sa atin, para maligtas tayo. So, hindi hangarin ng Diyos na hatulan tayo eh. Ang hari niya, iligtas tayo. Kaya kung tayo magsisisi, abay handang-handa ang Diyos na tanggapin tayo at patawarin tayo kung totoo talaga ang pagsisisi natin at handa tayo magbago ng buhay sa biyaya ng Diyos. At kung tayo magpapatuloy sa ating kasalanan at ayaw natin bumalik sa Diyos, doon darating ang paghahatol ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang kwento po ni Balaam ay paalala na hindi lahat ng nakakaalam ng kalooban ng Diyos ay sumusunod agad dito ng buong puso. Alam ni Balaam ang tama, narinig niya ang tinig ng Diyos, nakita niya ang mga babala ng Panginoon, ngunit sa kabila nito patuloy pa ring humatak sa kanya ang tukso ng kayamanan, karangalan at pansariling pakinabang. At kung tutusin, hindi naman nalalayo si Balaam sa marami po sa atin. Ilang beses na bang alam natin ang tama pero pinili natin ang mas madali? Ilang pagkakataon na bang alam natin ang katotohanan pero mas pinakinggan natin ang maaaring pakinabang? Ilang relasyon, prinsipyo at paninindigan na ba ang nasakripisyo dahil sa pera, kapangyarihan o pansariling interes? Ang kasakiman ay hindi po nagsisimula sa malaking kasalanan. Madalas nagsisimula ito dun sa maliliit na kompromiso hanggang sa unti-unti nitong nababago ang ating puso.
Pero ang magandang balita, hindi po sumusuko ang Diyos sa tao. Tulad ni Balaam, paulit-ulit tayong binibigyan ng Diyos ng babala, pagkakataon at direksyon upang makabalik sa tamang landas. Minsan, gumagamit siya ng mga pangyayari, mga tao o maging ng mga pagsubok upang buksan ang ating mga mata sa mga bagay na ayaw nating makita. Kaya ang tanong para po sa ating lahat ay hindi lamang gaano kalaki ang tukso, kundi ano ang halaga ng ating kaluluwa kapalit ng anumang iniaalok ng mundo. Mga kapatid, ang pera po ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat maging Panginoon ng ating buhay. Ang tagumpay ay mabuti, ngunit hindi ito dapat mas mataas kaysa katotohanan. At ang anumang bagay na inilalagay po natin sa ibabaw ng Diyos ay maaaring maging dahilan ng ating pagbagsak. Naway humingi tayo ng pusong marunong makontento, pusong marunong sumunod, at pusong handang piliin ang Diyos kahit may kapalit na sakripisyo. Sapagkat sa huli, hindi tayo huhusgahan sa dami ng ating naipon, kundi sa katapatan nating sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga tukso na kayang bilhin ang ating konsensya, sapagkat ang perang nawala ay maaari pang kitain muli. Ngunit ang karakter at integridad na nawala, mahirap nang maibalik. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.